Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post, ang balita ngayon. Title, Charis, nagkukumahog? Sino ba si Charis? I don't know. Nag-viral ang isang matapang na Facebook post ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte matapos niyang banatan ang isang Ilocano congressman na umano'y nagkukumahog o nagmamadaling ayusin ang mga sirang proyekto sa kanilang lugar. Ayon kay Pulong, mismong mga kaibigan niyang Ilocano ang tumawag sa kanya para ireklamo ang sitwasyon. Ito ang post ni Congressman Pulong. Tinawagan ako ng mga Ilocano friends ko. Nagkukumahog na raw congressman nila ayusin ang mga sirang proyekto. Dagdag pa niya, hindi umano uubra ang pagpapakitang gilas sa Kongreso. Ganyan nga, Charis. Bilisan mo at hindi yan madadala sa pa-cute at pa-English sa Kongreso. Bilisan mo at baka maabutan ka sa paghuhugas ng kamay ng tatay mong nagba. Grabe. Hamon pa niya sa kanyang post, dapat may malinaw na accounting ng pondo. Mga kakabsat kong Ilocano. Nakapag-Ilocano si Congressman Pulong. Salamat. Kakabsat is kapatid. Mga kakabsat kong Ilocano, pahingi naman ng resibo. Taxpayer din kami rito sa Davao. At bilang panghuli, nagpakawala pa siya ng kantang may halong pasaring. Magpanday ay di biro sa proyektong 3 taon pinaupo, di naman maitayo dahil sa buhayang nakaupo. Talagang may ano din ito. Nasa pamilya nila ang Joker, ano? Nasa pamilya nila ang pagka-Joker. Planting rice is never fun. Na 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 na. Sandali kayo, may tawag. Magpanday ay di biro sa proyektong 3 taong pinaupo, di naman maitayo dahil sa buhayang nakaupo. Okay, so magbasa tayo. Okay, malala ko si dating Governor Manong Luis Chavit Singson. Yan ang kanyang hamon sa ICI. Unahin nyo dito sa Ilocos Norte. Kasi mga diskaya ang kontraktor dito sa Ilocos Norte. Punta kayo dito. So, nung hindi pa nag-resign si Mayor Magalong, masipag silang dalawa ni Secretary Vince Dizon, La Union, napuntahan na nila. Nako, tinawag nila na crime scene na yung La Union. Ano pa ba yung mga sunod nilang napuntahan? I think mayroong Visayas, meron Davao Occidental. Kailang, biglang, ano ngayon? Nagpahaging ang Malacanang. Conflict of interest daw, si Mayor Magalong. Dahil mayor siya, at the same time, special advisor siya. Baka hindi pwede. Bakit daw siya sumasama sa investigasyon? Special advisor lang daw siya. Yun. Nag-resign si Mayor Magalong. Ano ba yun? What's wrong? Kahit advisor ka lang, tapos sumasama ka sa mga investigation, anong masama doon? Diba dapat magpasalamat pa sila dahil meron tayong Mayor Magalong na masipag mag-ikot. Isa lang ang ibig sabihin nun, may takot na baka abutan sila ni Mayor Magalong, mabuking ang kanilang mga flood control dyan na inaapura. So, kailan ba yun?
Last week lang ba? Yung balita, mayroong contractor, female contractor sa Ilocos Norte, ginorgor. Sabi ko, lo, kawawa naman. Dead man, tell no tales. Wala nang masabi. Hay, ano nang nangyayari sa ating bayan? Totohanan ba talagang investigasyon na ito? O may tinatago? O, ICI, nasaan ang transparency? Bakit hindi i-livestream ang kanilang mga hearing? Secret. Kaninong pera ba yung nawaldas? Pera ng taong bayan. Wala bang karapatan ang taong bayan para madinig, malaman anong pangyayari? Nakakapagtaka yung desisyon ng ICI na gawin nilang private o secret ang mga hearing nila. Baka daw, it's dangerous daw to the public. Huwag niyong lukuhin ang we were not born yesterday. Sino ba yung nag-announce nun? Attorney Brian Hosaka. Huwag niyo naman kaming ituring na walang kaalam-alam. Sabi niyo na mamislead ang public. Ano na yun? Talagang, to me I don't know sa inyo, nung una, okay pa ako may tiwala ako sa ICI dahil nandyan si Mayor Magal. Kaya lang nandun na, nag-resign na siya dahil nirereklamo dahil masyado daw masipag na mag-imbestiga. Wala na. Tapos ngayon, hindi i-live stream ang inyong kwan. Wala na. So, ito, may nabasa pa akong post ni Congressman Pulong na grabe daw. Pumunta ang ICI sa Davao, in-inspect ang mga Davao projects. Samantala sa Zamboanga, Del Sur ba yun, o basta Zamboanga, nandun ang mga project ng dating Congressman Dalipi. Hindi man lang daw in-inspect. Ano ba yan? Selective investigation? Halagang, na ito? The worst administration. Para sa akin lang, I don't know sa inyo. So, good luck sa mga naghahabol dyan na ayusin ang sana maayos nyo pa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa area sa kapihan ni Junel. So mag-abono siya, so ako siyang bisitahon. Kini siya, estimate yun ito nga gino siya sa kutsara. So ang isa ka punuan, duha ka bangag niya, isa ka kutsara gutanan. Tag tunga-tunga kada bangag. Tunga sa kutsara. So karong adlaw nag-isa na ni siya kabulan. Oh, isa gini siya karong kabulan. So gi-abunuhan na. Oh, abunuhan na. Nga di makuan sa ulan. O kapigod ang makasuyop ani. So mao na ni ang itsura sa kape ni Junel nga isa pa kabulan. So nindot gid kaayo ang iyang tubo. O karon sa pagumang pag-abono ni Junel sa iyang kapihan, magkuha na pod siya, mag-spray. Basin gud. Salamat yun sa Ginoo nga ug sa nagsuporta sa kape nga mawas gyud mi sa kalisod ani unya
makapaeskwela pa gid mi sa among mga anak. Salamat kaayo. Ug salamat gid kaayo ug sa Ginoo sa nagatag sa suporta sa kape.